Kamusta? Welcome sa bagong video. Nakaupo ako sa sofa sa isang maliit at maganda bahay sa Belgium. Naiwan lahat dito at yan ang gusto ko, dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ang bahay ay kay Maria na umabot ng 70 taon. May death note siya at 6 na anak. Namangha ako paano niya napagkasya ang mga ito sa bahay na may 2 kwarto. Misteryo pa rin sa akin yun, di ko rin alam ang nangyari sa asawa niya, pero alam kong namatay siya noong 1975, kaya 23 taon nang inabandona ang bahay na ito. Tama ba ako? Oo, 23 taon na itong inabando na. Ipapakita ko ito sa inyo. Sana magustuhan ninyo ang video. Salamat guys. Simulan na natin. Nandito tayo sa sala. Medyo maliit. Sabi ni William, baka lumipat siya dito nung umalis mga anak. Posible yon. Hindi ko maisip na magkakasya ang 6 na anak at 2 magulang dito. Ang liit kasi. Ito ang luma naming TV, parang dinosaur. Hindi ko na malala ang mga yon. Ang ladrilyo para sa TV. Tapos, nandito ang kanyang Kaiser na makinang panahi. Tingnan natin ang makinang panahi. Sa tingin ko, siya ang gumawa nito. Hindi mo magagawa ito gamit lang ang makinang panahi. Hindi, sige. Hindi ko alam kung paano ito gumagana. Tingnan natin. Ano? Nanakaw yata. May ilang mga damit na nakasabit sa mga pinto dito sa bahay at yun din ay nanakaw. Ang daming bagay na nananakaw dito sa lugar na to kasi yung kaibigan ko nandito siya 2 linggo na ang nakalipas o mga ganon. Tapos, andito pa yung makinang panahinon at yung iba nakasabit pa sa pinto. Lahat yon nanakaw na. Ang malas naman pero kailangan nating magtiyaga sa kung anong meron tayo. Ang daming patay na nota dito mula pa nung 1965. Itong itim na baby may 2 talampakang karayom sa loob. Oh, sobrang relihiyosa siya. Itong mga rosaryo, ang dami dito. 3 piraso, 3 kwintas. At nagdadasal ka, ganito ang ginagawa mo. Hinahawakan mo sa kamay mo, tapos nagdadasal ka sa Diyos ng ganito. Ganon ko rin ginagawa. Ito ang kanyang death note. Hindi ko ipapakita kasi nandito ang address, kaya hindi nyo ito makikita. Yung natitira, hindi naman ganun ka-interesante. Wala namang masyadong interesting sa loob. Tapos lilipat tayo sa kanyang dining room. Ang astig dito, may mesa. Halika't kunan mo ng video ang mesa. May mga tsokolate pa dito, kabilang ang 23 taong gulang na tsokolate sa mesa. Belgium ang may pinakamasarap na tsokolate sa mundo. Kung mapunta ka sa Belgium, tikman mo tsokolate nila. Huwag lang tong mga to mukhang sira na Yung mga bago sana. Kung pupunta ka sa Brussels or kung saan man, napakasarap ng tsokolate nila at totoong prutas ba yan? Oo. Hindi, biro lang. Plastic lang yan. Hindi yan tatagal. Totoo to. Oh, wow, madumi yan. Cassette. Naalala mo pa ba to? Meron ba kayo niyan nung panahon nyo? Pero bata pa talaga ako nun. Naranasan ko rin yan nung mga 4 o 5 taong gulang ako. Sumikat yan dati pero nawala rin pagkatapos. Ginawa lang namin yon gamit ilang magagandang larawan ng radyo. Noip Sempis. Ano yung nasa loob ng aparador? Para ito sa mesa. Tela ito para sa mesa sa tingin ko. Para akayin akong pabalik. Nandito pa rin ang mga damit niya. Mukhang damit ito ng mga lalaki. Siguro kanila ito. May mga damit din siya sa loob nito. Si Maria Hengsberg na lang.
Tuloy tayo dito sa magandang kalan na ito. Isang kalan na digas, isang kalan na digas. Sigurado ka ba? Sigurado ba ako? Oo naman. Ito ay isang kalan na digas. Kita mo naman. Oo nga. Oo. Ang mga puppet ng kanilang kasal. Hindi ko alam pangalan ng lalaki. Sa palagay ko, mas maganda ito kaysa sa lahat sa taas. Lahat ng mga putahe doon. Tingnan mo rito. Susubukan mo ba ito? Oh. Sige, meron tayong mga pagkaing fermented dito. Gusto ko ito. Tingnan natin kung anong meron tayo dito. Ay, malambot yan. Si Boss Lemos. Wow, maghuhugas ako ng kamay paglabas ko dito. May harina at kung ano-ano pa, tatayo ulit ako. Tingnan natin kung anong meron ka dito. Parang sala na may kahoy na kalan. At isa pang krus, mga relihiyosong tao gaya ng sinabi ko sa'yo. May isang Aleman na naglagay ng sigarilyo niya dito. Ang kanyang pakete ng sigarilyo na Aleman. Kaya gamit. Pumasok kami sa likod ng bahay kung nasan ang maliit na kusina. Hindi ka makakapagluto para sa 8 tao dito kaya tiyak lumipat na sila. Nandito pa rin ang kanilang maruruming pinggan. Sa tingin ko, ito na ang isa sa mga huling tasa ng kape o tsaa na ininom niya mula sa mga tasang ito at nagluto gamit ang mga huling pinggan dito. Iniisip ko yun habang nandito ako sa loob. Ang huli naming ininom ay Coke at tubig. Inusuin ba niyo papasok na kami ngayon? Lahat ng mga karayom dito. Isang maliit na kit. Halos pareho ang kwarto ng lolo ko. May ganitong mga asul na tile. At palaging may mga takip na kahoy para sa inidoro. Mga upo ang kahoy. Wow. Sige, ipapakita na namin sa inyo ang kwarto. Ang astig talaga nun. Ganyan talaga sa mga lumang bahay na ganito, maliliit ang mga kwarto. Palagi niyang kasama si Maria at ang kanyang maliit na agenda. Mula pa ito noong 1947. Ito ay isang agenda mula noong 1947. Dito sinabi niya na kailangan niyang pumunta sa simbahan. Ayun lang. Wala masyadong laman dito. Wala. Talagang wala masyado. Agenda, 2 taon matapos ang digmaan. Ano ang nasa mga aparador natin? May magaganda siyang damit dito. Mga aparador natin. Anong meron ka dito? Magandang damit. Oh, maganda ba? Talagang maganda. Salamat. Pati ito. Wow. O galing kaya sa simbahan. Galing yan sa simbahan. Oh. Ibinabalik na ito. At ang manikang nakatingin sa atin. Pinagmamasdan ng mga ginagawa natin kina Maria. Ang ating mga kumot sa kama.
Ilang damit, mga normal na damit, mga sweater. Tingnan natin sa kabilang kwarto. May isa pang kwarto sa itaas dito. Natatawa ako sa stroller na to. Una ko siyang nakita sa litrato. 2 manika lang ang laman. Tingnan natin ng malapitan. Ito, parang umiiyak siya. Kita mo, kuhanan mo ng mas malapitan. Pakiusap. Medyo nakakatakot. Talagang nakakatakot. Na kung pupunta ka dito sa gabi, tingin ko matatakot ka pare. Talagang matatakot ka. Una dito. Paano mo bubuksan ng ganyang bagay? Hindi, pwede mo itong itulak-itulak mo. Oo. Tulad ng nakita mo, may konting laban kami sa bag habang binubuksan ito. Ano ang laman? Wala. Lahat ng effort na to para sa wala. Nakakatawa talaga itong outfit dito sa likod ng booklet. Tungkol ito sa isang babae na bumibili ng Dash, isang Belgian na brand. Sa tingin ko, Belgian brand ba yun, oh? Siguro meron din kayo niyan sa ibang bansa, pero hindi ko alam. Tapos tinanong siya kung gusto niyang ipagpalit ang dashboard niya para sa dalawa ng mga walang label na produkto, pero ayaw niyang makipagpalit. Tapos sa loob ng booklet na ito, nasaan na yun? Ayan, may libreng spice mix ka. 50 taon na ito, itong dip sauce, ito. Amoy pa rin, nakakatawa. Astig, ibalik mo na kung saan dapat. Habang buhay, sige, sandali lang. Ano yung nandito dati? Wala namang laman doon. Wala talaga. Wala. Kundi, Basura? Oo, maraming basura. Sige, pupunta na tayo sa susunod na bahay. Una, ipapakita ko muna sa'yo ang kubol. Okay, ito na ang huling kwarto ng bahay. Ito ang kubol. Hindi ito ang hindi kawili-wili. Meron tayong lumang kabayuhan dito. Talagang lumang-luma na kabayuhan at itong mga bisikleta. Wow! Ay, nagulat mo ako yung pinto. Ang daming sasakyan na dumadaan kaya yung pinto ay taas-baba. Mas parang bisikletang pangkarera ito. Maliliit na mamimili. Sige mga kaibigan, yun ang tiny house. Sana nagustuhan ninyo. Ako rin, nagustuhan ko at magkikita tayo ulit next week sa isa pang bahay. Paalam, mahal ko kayo.